Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at minsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises, "Bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Lalo kung pagmamatigasin ng mga Ehipsyo at pasusundan ko kayo sa kanila. Ngunit doon sila lilipulin. Ang mga Ehipsyo, ang mga kawal ng Faraon, pati ang kanilang mga karwahe. Ipakikita ko sa kanila ang aking kapangyarihan. Sa gayon, malalaman ng mga Ehipsyong iyan na ako ang Panginoon." Ang anghel ng Diyos na pumapatnubay sa paglalakbay ng mga Israelita ay nagpatihuli sa kanila. Gayon din ang haliging ulap. Ang ulap ay lumagay sa pagitan ng mga Israelita at ng mga Ehipsyo at lumatag ang kadiliman. Dumating ang gabi at ang mga Ehipsyo ay di makalapit sa mga Israelita. Itinapat ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Magdamag na pinaihip ng Panginoon ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Ang mga Israelita ay bumagtas sa dagat na nilakaray tuyong lupa sa pagitan ng 6 pader na tubig. Hinabol sila ng mga Ehipsyo, ng mga kawal, karwahe at kabayuhan ng Faraon. Nang magbubukang liwayway na, ang mga Ehipsyo ay ginulo ng Panginoon mula sa haliging apoy at ulap. Nalubog ang gulong ng mga karwahe at di na sila makatugis ng matulin. Kaya sinabi nila, "Umalis na tayo rito sapagkat ang Panginoon na ang kalaban natin." Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Itapat mo ang iyong tungkod sa ibabaw ng dagat at tatabunan ng tubig ang mga Ehipsyo, pati ang kanilang karwahe." Ganun nga ang ginawa ni Moises at pagbubukang liwayway, nanumbalik sa dati ang dagat. Ang mga Ehipsyo ay nagsikap makatakas, ngunit pinalakas ng Panginoon ang dating ng tubig, kaya't sila'y nalunod na lahat. Nang manauli ang dagat, natabunan ng mga karwahe at kabayo ng Faraon, pati ng kanyang mga kawal, at walang natira isa man. Ngunit ang mga Israelita ay nakatawid sa dagat, natuyo ang dinaanan, sa pagitan ng 6 pader na tubig. Nang araw na yaon, ang mga Israelita ay iniligtas ng Panginoon sa mga Ehipsyo. Nakita nila ang bangkay ng mga Ehipsyo, nagkalat sa baybay dagat. Dahil sa kapangyarihang ipinakita ng Panginoon laban sa mga Ehipsyo, nagkaroon sila ng takot sa Kanya at sumampalataya sila sa Kanya at sa alagad niyang si Moises. Ito ang inawit ni Moises at ng mga Israelita para sa Panginoon. Ang Panginooy atin ngayong awitan sa Kanyang kinamtang dakilang tagumpay. Ang mga kabayo at kawal ng kaaway sa pusod ng dagat, lahat natabunan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayong gabi ang pinakamahalagang gabi ng pagdiriwang ng ating kaligtasan. Ito ay ang Easter Vigil o ang magdamagang pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay. Ito'y magdamagang pagdiriwang. Dapat buong gabi na inaantay natin ang bukang liwayway ng kaligtasan, ang muling pagkabuhay ni Jesus. Noong panahon ay talagang walang tulugan ang nag-aantay ng mga tao.
nakikinig sa mga pahayag ng salita ng Diyos tungkol sa kasaysayan ng kaligtasan. Ngayon ay medyo maikli na lang, mga 2 o 3 oras na pagdiriwang. May ilang bahagi ng pagdiriwang. Ang una ay ang pagdiriwang ng liwanag, kung saan natalo ng liwanag ang kadiliman. Sinusundan ito ng pagbasa tungkol sa kasaysayan ng kaligtasan. Kung bubuuhin ang lahat, mga 7 pagbasa. Pagkatapos ito'y susundan ng yugto ng pagbibinyag, o kung walang binyag, ang pagbibindisyon ng banal na tubig at ang pagsasariwa ng ating pangako sa binyag. Magtatapos ito sa pagdiriwang ng Banal Eucharistia. Sa ibang parokya, sinusundan ito ng salubong, ang pagtatagpo ng muling pagkabuhay ni Jesus sa kanyang mahal na ina na nagluksa dahil sa kanyang kamatayan. Mahaba ang pagdiriwang, ngunit maganda. Maraming mahalagang paksa ng ating kaligtasan ang mararanasan natin. Sa mga pagbasa sa mga salita ng Diyos, ang bibigyang halaga ng pagbasa sa Lumang Tipan ay ang ating narinig na galing sa aklat ng Exodo. Sinasalaysay dito ang pinakakaranasan ng Israel ng kaligtasan, kung paano inilika sila ni Yahweh mula sa Ehipto at mula sa karwahe ng mandirigma ng mga Ehipsyano sa dagat na pula. Ang dagat ay nagligtas sa mga Israelita at siya rin ang pumatay sa mga Ehipsyano. Ito ay malaking himala, very dramatic, sa pamamagitan ni Moises at ng kanyang baston. Corner na noon ang mga Israelita. Nasa harap nila ay ang dagat na pula, the Red Sea, at nasa likod nila ay ang higit na 600 mga karwaheng pandigma ng mga kaaway. Iniligtas sila sa dagat. Nahati ang dagat at nakatuwid sila sa gitna nito na hindi man nabasa. Pagkadating nila sa kabila, bumalik ang tubig ng dagat at nilamon ang mga Ehipsyano na patuloy na humahabol sa kanila. Talagang si Yahweh ang manliligtas. Si Yahweh lang ang nakakagawa nito. Ito yung Paskwa ng mga Israelita. Ang pagtawid nila sa pagkaalipin papunta sa kaligtasan. Para sa ating mga Kristiyano, ang pinakakaranasan natin ng kaligtasan ay ang muling pagkabuhay ni Jesus. Tumawid si Jesus mula sa kamatayan patungo sa buhay. Ang kaligtasan ito'y hindi lang karanasan ni Jesus. Naranasan ito ng lahat ng mga Kristiyano sa ating binyag. Noong tayo ay biniyagan, tumawid tayo mula sa kasalanan patungo sa bagong buhay sa pamagitan ng tubig ng binyag. Hinugasan tayo ng tubig mula sa kasalanan. Ang ating binyag ay ang ating pakikiisa sa bagong buhay ni Jesus. Hindi na tayo alipin ng kasamaan, kundi maging malaya na tayong mga anak ng Diyos. Alleluia! Inaawitan ka namin, Panginoong Hesus, sa iyong tagumpay sa kamatayan. Salamat at isinasama mo kami sa tagumpay na ito noong kami bininyagan. Pinupuri ka namin. Alleluia! At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.